Matapos gamitin ni Jinchen ang talisman kay Kalsuman ay seryoso niya itong tiningnan habang nanginginig ang buong katawan ng hangal, at nang dahan-dahan ang naglalaho ang talisman sa kamay ni Jinchen ay nasabi na lang niya na sa bandang huli ay hindi niya nagamit laban sa hangal itong kanyang talisman. Nagtanong naman si Weha kay Jinchen habang kanyang tiningnan ang katawan ni Kalsuman na kung gagamitin raw ba ang mga talisman sa kahit sino ay maaari ba silang matatawag na isa na din sorcery. Ngunit nagulat si Weha nang malinaw niyang nakita ang katawan na walang malay ni Kalsuman, sabay lumingon siya kay Jinchen na kanyang pinaalam na hindi na raw tumibok ang kanyang puso, marahil ay inatake siya sa kanyang puso, ngunit wala lang tugon si Jinchen kay Weha bagkus nagpatuloy lang ito sa kanyang paglalakad. Itong matanda ay hindi maalis ang kanyang tingin sa dalawa na kanyang nasabi sa kanyang sarili na gumagamit raw sila ng mahika gamit lang ang simple na salita, nang wala man lang kahit isang incantation. Kasabay nito ay nagulat si Rizal na lumabas ang pawis sa kanyang mukha nang kanyang narinig sa bibig ni Jinchen kung saang lugar sila pupunta. Kanyang narinig na nagtanong si Jinchen kay Weha na pag-isipan raw niya ng mabuti ang kanilang tinatahak na direksyon papunta sa kabundukan ng Leganza, kung saan naninirahan ang mga dragon, sa hindi pala nakakaalam ang punto ni Jinchen na tirahan ng mga dragon ay ang mamamayan ng kanilang bansang Gori, dahil ang dragon ang simbolo ng kanilang bansa. At nang pagtingin ni Weha kay Rizal ay mas lalo siyang nagulantang dahil nakita niya sa likuran nito ang isang pulang dragon. Kaya naisip ni Rizal na kung maari daw siyang maging tagapaglingkod ng isang dragon na pinagmulan ng mahika ay tiyak na makakalagpas siya sa Second Circle Wizard. Bigla naman na lumapit si Weha kay Rizal at nakangiti itong humihingi ng paumanhin kay Rizal nang dahil kanila siyang kinidnap, kung hindi raw niya gusto ang kanilang ginawa ay maaari naman nila siyang pakawalan. Sa tugon ni Weha ay sumisigaw itong si Rizal na kanyang itinanggi na pakawalan na lang siya, dahil dinala raw nila siya dito kaya ang ibig sabihin lang nito ay kinakailangan nila siya. Dahil dito ay nagulat si Weha sa biglaan na pagbabago ng desisyon ni Rizal. Iminungkahi din sa kanila ni Rizal na kung bibigyan raw nila siya ng utos ay gagawin niya ang lahat kahit ano pa ang kanilang ibibigay na utos. Lumipas ang kinabukasan sa teritoryo ng Gori sa dito sa kabundukan ng Leganza. Makikita itong si Rizal na masyadong nagulat sa kanyang mga nakikita at hindi makapaniwala na halos hindi makapagsalita. At habang nakasunod siya sa likuran nila Jinchen ay nasabi niya sa kanyang sarili na hindi raw siya makapaniwala na mayroong ganito kaayos na organisasyon sa kabundukan ng Leganza. At napansin din niya na ang disiplina at moral ng mga sundalo ay maihahambing sa imperyo. Sa gitna ng kanilang paglalakad ay sinalubong naman ni Buro at Uro si Jinchen at kanila itong binabati sa kanilang pagbabalik, at tinanong din nila si Jinchen na kung sino raw ba ang kanilang kasama na matanda. Ngunit makikita lang itong si Rizal na masyadong nabigla at hindi niya napigilan ang kanyang sarili na sumisigaw na isang Titan. Kaya natanong na lang nitong si Buro kay Uro na bakit palagi na lang nila silang dalawa na tinatawag na mga Titan, at sa isip-isip naman nitong si Rizal na pati ang mga dwarf ay nagsasabi na tuluyan ang naglaho ang mga Titan matapos ang digmaan ng makadiyos at makademonyo, 1,000 taon na ang nakalipas, ngunit bakit nandito pa itong mga Titan? Sabay tinawag ni Jinchen ang pansin ni Rizal na hindi pa rin makapaniwala sa lahat niyang mga nakikita, seryoso pa na sinabi sa kanya ni Jinchen na hindi pa raw niya nakalimutan ang krimen na kanyang nagawa na pagtangkaan ang buhay ng kanyang isang tauhan na si Veron. Paliwanag naman ni Rizal kay Jinchen na kaya lang naman niya nagawa ang ganoon na krimen nang dahil kanilang ininsulto ang kanyang pagiging wizard. Matapos magpaliwanag si Rizal ay inutusan ni Jinchen si Buro at Uro na kanilang dalhin ang matanda sa lugar kung saan gaganapin ang paghuhukom na agad din pinasangayunan ng dalawa ang ibinigay na utos ni Jinchen. Kasabay nito ay kinaladkad na nga ng dalawa si Rizal na patuloy pa rin na nagmamakaawa sa ating bida na huwag siyang ikulong. Habang kinakaladkad ng dalawa si Rizal ay nagtanong si Uro kay Jinchen na kung saan raw ba nila natagpuan itong matanda. Naglakad lang naman si Jinchen papaalis para makapagbihis ng kanyang damit na kanyang sinabi kay Uro na natagpuan lang raw nila ang matanda sa gitna ng daanan. Makalipas ang ilang sandali ay makikita na sinimulan ng litisya ni Jinchen si Rizal sa nagawa niyang kasalanan sa pagtangkang saktan si Mr. Veron. Sinaad pa ni Jinchen kay Rizal na kung inaakala raw ba niya na kanyang iisipin na basta-basta na lang niya siyang pinulot, inaamin raw niya na kanya siyang kinidnap. Ngunit ang hindi lang niya matatanggap ang pagtangka niyang pananakit kay Mr. Veron, na ang tao na kanilang gabay at sa lahat ng mga tao na nandito. Matapos sabihin ni Jinchen ang salitang yun ay muli na naman na ipinaliwanag ni Rizal sa ating bida na kaya lang naman niya yun ginawa nang dahil ininsulto nila ang kanyang pagiging wizard.
Sa paliwanag ni Rizal ay ipinikit ni Jinchen ang kanyang mga mata na kanyang sinabi na kanya raw naiintindihan ang lahat, na agad naman na nagpasalamat si Rizal sa tugon ng ating bida. Ngunit hindi pa natapos si Jinchen kay Rizal dahil hindi lang raw yun ang kanyang kasalanan, dahil ininsulto din daw niya siya sa kanyang pagtangka na saktan ang kanyang lingkod. Si Rizal nang kanyang narinig ang binanggit na salita ni Jinchen ay masyado siyang nagulat na kanyang natanong sa ating bida na paano raw niya nasabi ang ganoon na bagay. Ngunit hindi pa natapos sa pagsasalita si Rizal ay sinigawan siya ni Jinchen na kanyang sinabi na kung hindi raw ba niya alam na ang kaligtasan ang pinakamalakas sa lahat. At alam raw ba niya na mas nangingibabaw ang kabutihan laban sa kasamaan, hindi raw ba niya naiintindihan na hindi lang ito tungkol sa pagpaparusa ng mabuti sa masama, kung hindi ang sino mang nagwawagi ay siya ang nakakakuha, at sa huli kung sino man ang pinakamalakas ay siya ang makakakuha sa lahat. Dahil dito ay hindi maalis ang tingin ni Rizal kay Jinchen at hindi na lang siya nakapagsalita dahil ngayon pa niya narinig ang ganoon na pananaw ng isang pinuno. Idinagdag din sa kanya ni Jinchen na ang isa raw mahina na hindi nag-iingat kahit ininsulto ng iba ay nangangahulugan lang ito na mas pinapabilis lang niya ang sarili niyang kapahamakan. Ano raw ba ang kanyang sinasabi na kanila siyang kinidnap? Yun raw ba ang tamang salita para sa ganoon na bagay? Hindi raw ba niya napagtanto na hindi man lang magiging katakataka kung kanya na lang siyang pinatay sa mismong lugar na ito? At bukod pa doon kulang siya sa kakayahan na mag-utos at makakuha ng respeto bilang isang salamangkero, tama raw ba siya sa kanyang mga sinabi? Matapos banggitin ni Jinchen ang salitang yun ay nanginginig ang kamay nitong si Rizal, at nasabi na lang niya sa kanyang sarili na pakiramdam niya ay masyado siyang nakakaawa. Dahil sa buong buhay niya sa loob ng 75 na taon ay parang punong-puno siya ng pagsisisi at kahabag-habag. At natigil sa kanyang pag-iisip si Rizal nang kanyang narinig si Jinchen na kanya raw siyang bibigyan ng isa pang pagkakataon. Tinanong din siya ni Jinchen na kung magpapatuloy pa raw ba siya sa ganitong pamumuhay na isang palaboy-laboy na parang pulubi na patuloy na iniinsulto, o sasama siya sa kanya at itataya ang kanyang kapalaran sa loob ng kanyang pamumuno. Sa alok ni Jinchen ay nagtanong sa kanya si Rizal na kung ano raw ba ang kanyang ibig na sabihin. Ngunit naglakad lang si Jinchen papunta sa kinaroroonan ni Rizal at kanyang sinabi na higit pa raw siya sa natatangi na salamangkero at kinakailangan din niya ng isang pantas na mayroong malawak na kaalaman patungkol sa mundo na ito. Kaya tatanggapin raw ba niya ang ibinigay niyang alok na sumama siya sa kanya para kanyang maging pantas? Sa ibinigay na alok ni Jinchen kay Rizal ay hindi na lang nakapagsalita itong si Rizal na hindi niya alam kung ano pa ang kanyang isasagot. Kaya muli siyang tiningnan ni Jinchen ng seryoso dahil isang beses na lang raw niya itong itatanong sa kanya kung sasama ba siya sa kanila, dahil kinakailangan nila ang kanyang tulong, at para matupad ang kanyang mga adhikain. Ngunit lumabas lang ang pawis nitong si Rizal na masyadong natulala at nagdadalawang isip na kung tatanggapin ba niya ang ibinigay na alok sa kanya. Hindi nagtagal ay nagtanong si Rizal sa ating bida na kung ano raw ba ang kanilang gagawin sa kanya kapag siya ay sumama sa kanila. Paliwanag naman sa kanya ni Jinchen na hindi raw siya mananahimik at walang gagawin kapag mayroong nang aapi sa kanyang pamilya at sa lahat niyang mga tauhan. Kasabay nito ay tumingin si Rizal ng seryoso sa ating bida, dahil sinabi sa kanya ni Jinchen na kung sino man raw ang maglakas ng loob na hamakin siya ay kanyang pagpirapirasuhin. Matapos banggitin ni Jinchen ang salitang iyon ay hindi mapigilan ni Rizal na tumulo ang kanyang mga luha, sabay lumuhad siya sa harapan ng ating bida at kanyang pinapangako na kanya raw pagsisilbihan ang kanyang master. Makalipas ang ilang sandali matapos litisan si Rizal ay makikita itong maliit na bahay sa loob ng teritoryo ng Gory, at sa loob nito ay nandito sila Buro at Uro na nag-uusap patungkol sa mapa ng kanilang teritoryo. Samantalang si Rizal na nakikinig sa kanila ay hindi niya maintindihan ang dalawa dahil kinuha ni Jinchen ang kanyang item na interpretation. At nasabi din ni Rizal sa kanyang sarili na hindi pa rin makapaniwala na inaakala raw niya na tretratuhin nila siya bilang isa lang hamak na lingkod. At kanyang naalala noong inutos ni Jinchen kay Buro at Uro na sila na ang bahala sa matanda at simula raw ngayon ay siya na ang kanilang guro na ikinagugulat naman ng dalawa ang inutos sa kanila ni Jinchen na simula ngayon ay tretratuhin na nila ang matanda na kanilang guro. Sinisigaw pa ni Buro sa ating bida na kanyang natanong na kung ano pa raw ba ang dapat nilang matutunan sa kabila ng kanilang edad ngayon. Sa isip-isip naman itong si Rizal na binigyan raw siya agad ng karangalan ng kanyang Panginoon na siya ang magturo sa nanggaling sa legendary Titan clan. Paliwanag naman ni Jinchen sa dalawa na kung gusto raw ba nilang dalawa na nagtatago na lang sila dito habang buhay,
Dapat na kanilang unawain ang lugar na ito upang kanilang mapagdesisyonan ang kanilang tatahakin na landas. Sinabi din ni Jinshan kay Rizal na sa halip na umaasa lang raw siya sa bagay na nasa kanyang kamay ay dapat na kanyang matutunan ang kanilang ginagamit na wika, hanggang sa matutunan raw niya ang kanilang wika ay siya muna ang hahawak sa kanyang item. Kaya natulala na lang itong si Rizal dahil kukunin ng ating bida ang singsing na pinatibay ng mahika ng pagsasalin. Nang napansin ni Jinshan na hindi maalis ang tingin sa kanya ni Rizal ay kanya itong tinanong na kung inaakala raw ba niya na kanyang ninanais ang ganitong item. At sa kasalukuyan ay dito nakatulog na si Buro at Uro sa walang tigil nilang pag-aaral patungkol sa kanilang buong paligid, habang itong si Rizal ay kanyang iniisip na baka mayroon raw rason ang kanyang master bakit niya kinuha ang kanyang singsing. Nasabi din niya habang tinitingnan ng dalawa na natutulog, na kahit ang dalawa raw na ito ay galing sa maalamat na Titan clan ay sa huli isa pa rin silang dwarf. Ngunit natigil ang pag-iisip ni Rizal dahil biglang pumasok si Jinshan sa silid na kanyang tinutuluyan, kaya dali-dali na tumayo si Rizal at agad na nagbigay ng paggalang sa kanyang master. Hindi naman tumugon si Jinshan sa pagbigay ng paggalang sa kanya ni Rizal, bagkus kanya lang itong tiningnan, at kasabay nito ay kinuha ni Jinshan ang singsing sa kanyang isang kamay, at kanya itong ibinalik kay Rizal. Kaya nagulat na lang itong si Rizal na kanyang natanong kung bakit agad na ibinalik sa kanya ang singsing ng pagsasali ng wika. Matapos ibinalik ni Jinshan ang singsing kay Rizal ay agad na siyang tumalikod para lumabas na sa silid, sabay kanyang sinabi kay Rizal na sira daw ang kanyang singsing. Upang maintindihan ni Rizal ang tugon ng ating bida ay kanya nang sinuot ang kanyang singsing ng pagsasalin, sabay nilagyan niya ito ng mana para gumana. Matapos gumana ang singsing ng pagsasalin ay kanyang pinaalam kay Jinshan na hindi sira ang singsing ng pagsasalin. Ngunit pagtingin niya sa buong loob ng bahay ay wala na ang ating bida dahil tuluyan na itong nakaalis. Lumipat naman ang eksena sa gitna ng kabundukan, dito makikita si Gyeryong at Mr. Veron na naglakbay na para bumalik na doon sa kanilang teritoryo. Pero sa hindi inaasahan ay biglang napatigil si Gyeryong sa kanyang pagpapatakbo ng kabayo, dahil mayroon siyang kakaiba na nararamdaman sa kanilang paligid. Nang dahil sa nangyari ay hindi mapigilan ni Gyeryong na mapamura, nang dahil sa kasalukuyan nilang sitwasyon. Kaya agad siyang bumaba sa kanyang kabayo at inutusan din ni Gyeryong si Mr. Veron na huminto sa pagpapatakbo ng kabayo. Sabay pinapakiramdaman ni Gyeryong ang kalsada na kanilang dinadaanan para kanyang marinig kung gaano kalayo ang mga tao na sumusunod sa kanila. Si Mr. Veron na nanunood sa ginagawa ni Gyeryong ay kanyang natanong kung ano raw ba ang kanyang ginagawa. Ngunit lumabas lang ang pawis sa mukha ni Gyeryong na halos hindi makapagsalita, sabay dali-dali siyang tumakbo papunta sa karwahe kung saan niya nilagay ang kanyang espada. Matapos kunin ni Gyeryong ang kanyang espada ay agad niya itong nilagay sa kanyang likod, sabay mahigpit niyang itinali sa kanyang katawan ang lalagyan ng kanyang espada. Nang nakapaghanda na si Gyeryong ay seryoso niyang sinabi kay Mr. Veron na magmadali siyang umalis sa kanyang kabayo kung ayaw pa niyang mamatay ng walang saysay. Sa ibinigay na babala ni Gyeryong ay natulala na lang itong si Mr. Veron dahil ramdam niya na papalapit na sa kanila ang panganib, kasabay nito ay kanila nang iniwan ang kanilang karwahe at mga kabayo. Makikita itong dalawa na nagtatago lang sa likod ng puno at kanilang hinihintay ang mga armadong tao na papalapit sa kanila. Sa ilang sandali ay dumating na nga ang mga mersenaryo sa lugar kung saan iniwan nila Gyeryong ang karwahe, at nang nalaman ng isang sundalo na wala ng tao sa loob ng karwahe ay nagalit itong isang mersenaryo na kanyang pinaalam sa kanyang mga kasama na inabando na raw itong karwahe, marahil ay hindi pa sila nakakalayo, kaya maghiwa-hiwalay silang lahat para hanapin sila. Dito ay nagsimula na nga na maghanap ang mga mersenaryo kung saan nakatago sila Gyeryong at Mr. Veron. Itong si Mr. Veron ay masyadong nanginginig ang buo niyang katawan na lumabas ang pawis sa kanyang mukha na kanyang natanong sa kanyang sarili na bakit papunta sa kanilang pinagtataguan ang mga armadong mersenaryo. Habang patuloy pa rin na ipinikit ni Mr. Veron ang kanyang mga mata nang dahil sa sobrang takot ay wala siyang kaalam-alam na si Gyeryong sa kanyang tabi ay hindi na nakatiis at tuluyan na itong tumayo. Nang narinig ni Mr. Veron na sumisigaw ang mga mersenaryo dahil mayroon silang nakita ay mas lalong ipinikit ni Mr. Veron ang kanyang mga mata, at kanyang iniisip na kung mamamatay lang raw ba siya sa ganitong paraan. At nang bigla nang tumahimik ang buong paligid ay dahan-dahan na iminulat ni Mr. Veron ang kanyang mga mata, pero laking gulat niya sa kanyang nakita dahil ang isang mersenaryo ay wala ng buhay, habang ang isa ay iniwan na buhay ni Gyeryong. Kaya natanong na lang ni Mr. Veron sa kanyang sarili na kung ano raw ba itong mga nangyari,
hindi raw ito maari na mag-isa lang niya na hinarap ang dalawa nilang kalaban. Samantalang itong si Gyeryong ay kanyang pinapatahimik ang isang mersenaryo na kanyang sinabi na ang mas mabuti raw niyang gawin ngayon ay ang tumahimik. At nakangiti din niyang sinaad sa mersenaryo na kung sasagutin lang raw niya ang kanyang mga katanungan ng tapat ay papayagan pa niya siya na makaalis para makauwi sa kanilang tahanan at makita ang kanyang magandang asawa at mga anak, pero tugon lang sa kanya ng mersenaryo na isa pa raw siyang single at walang asawa. Dahil sa tugon ng mersenaryo ay mas lalo pang itinutok ni Gyeryong ang kanyang espada sa sundalo na kanyang bihag, at seryoso din niyang tinanong ang mersenaryo na bakit gusto nila silang patayin. Paliwanag naman ng mersenaryo na naglabas ng utos ang kaharian para magtipon ng mas marami na sundalo, ngunit sa halip na voluntaryo, ay mas pinili ni Baron Alvin ang marahas na paraan, kanyang dinudukot ang mga inosenteng magsasaka at pinipilit silang sumali sa hukbo para lang mapunan ang bilang ng kanilang sundalo. Sa mga nalaman ni Gyeryong sa mersenaryo ay nasabi na lang niya sa kanyang sarili na kaya raw pala hinahabol ng mga mersenaryo ang mga magsasaka, kinakailangan raw niyang magmadali na makabalik at kanya itong ipaalam doon sa kanilang kampo. Itong mersenaryo matapos niyang ipinaliwanag ang lahat kay Gyeryong ay nagmamakaawa siya na huwag siyang patayin at kanila na siyang palayain dahil mayroon pa siyang kadate mamaya. Sa pagmamakaawa ng mersenaryo ay nagpintig si Gyeryong sa sobrang inis na kanyang sinabi sa mersenaryo na di ba't nabanggit na niya kanina na isa siyang single, paliwanag naman ng mersenaryo habang hindi na makagalaw sa kanyang kinatatayuan na mayroon raw siyang kasintahan, sa isip-isip naman itong si Gyeryong na kanya raw talaga itong papatayin. Kasabay nito ay huminahon na si Gyeryong at kanyang sinaad sa mersenaryo na dahil tapat raw siya sa kanyang mga katanungan ay tutupad siya sa kanyang mga pangako na makakaalis siya dito ng ligtas. Pero masyadong alanganin kung babalik pa siya kung saan siya dumaan kanina, kaya ipikit na lang niya ang kanyang mga mata at maglakad sa direksyon na kanyang itinuro hanggang umabot ang kanyang bilang ng 1,000, na agad naman na pinasangayunan ng mersenaryo ang inutos sa kanya ni Gyeryong. Sa pagpayag ni Gyeryong na makaalis ng buhay ang mersenaryo ay tumugon sa kanya si Mr. Veron na kung ayos lang raw itong kanyang ginawa, dahil kung hahayaan nila siya na makaalis ay baka mamaya ay habulin sila ng kanyang mga grupo. Masyado naman natuwa itong mersenaryo nang sinabi lang ni Gyeryong kay Mr. Veron na huwag na raw siyang mag-alala dahil alam naman niya na tapat itong tao na ito at hindi niya sila pagtataksilan. Kasabay nito ay inutusan na nga ni Gyeryong ang mersenaryo na tumakbo na siya ng mabilis at magbilang ng 1,000 habang nakapikit, na agad din pinasangayunan ng mersenaryo ang utos sa kanya ni Gyeryong. Itong si Mr. Veron ay hindi maalis ang kanyang tingin sa mersenaryo na papaalis at nagdadalawang isip siya kung tama raw ba itong kanilang ginawa na basta-basta na lang nila siyang binuhay. Matapos mag-isip si Mr. Veron ay agad na siyang tumalikod para ipagpatuloy na nila ang kanilang pag-alis para makabalik na doon sa kampo. Ngunit nagulat si Mr. Veron na agad lumingon kung saan tumakbo ng mabilis ang mersenaryo kanina dahil mayroon siyang kakaibang ingay na naririnig. Habang itong si Gyeryong ay masyadong natawa dahil hindi raw pala marunong mag-ingat ang tao na iyon sa kanyang mga dinadaanan. Makikita naman itong mersenaryo na agad na wala ng malay nang siya ay mahulog sa pangpang na mayroong malalaking bato sa ibaba. Kaya nasabi na lang nitong si Mr. Veron habang inis niyang tinitingnan si Gyeryong na totoo raw pala ang mga sabi-sabi na isa talaga siyang sinungaling, mayroon pa siyang nalalaman na tinutupad niya ang kanyang mga pangako, ngunit yun pala ay kasinungalingan lang ang lahat. Pero sa hindi nila inaasahan dahil biglang dumating sa lugar ang iba pang mga mersenaryo, at kanilang natanong kung ano raw ba ang nandoon sa unahan, at nang pagtingin nila ay laking gulat nila dahil patay na ang isa nilang kasama, habang sa harapan nila ay nakatayo si Gyeryong at Mr. Veron. Dahil dito ay agad nang hinanda ng mga mersenaryo ang kanilang mga espada para kanilang tapusin ang buhay ni Gyeryong at Mr. Veron, pero kahit na ganoon ay tinawanan lang ni Gyeryong ang mga mersenaryo na nakapalibot sa kanila. Sabay mayabang na tinanong sa lahat ni Gyeryong na bakit pilit raw siyang sinusubok ng langit kahit alam naman ng lahat na isa siyang mabait na tao.